Bago na ang water concessionaire pero pareho pa rin daw ang problema sa tubig gripo ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Walang tubig minsan o kung meron, marumi naman. Ang tugon ng bagong nagsusupply ng tubig sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Mag-iisang linggo nang walang tubig sina Agnes dito sa San Jose del Monte sa Bulacan. Kaya dumidiskarte na lang sila. Nag-iipon ng tubig ulan, sinasala ng t-shirt para may panghugas ng pinagkainan. Pero para sa pangluto at panginom, hindi bababa sa 500 ang dagdag gastos. Dagdag expenses po siya everyday kasi necessity po talaga yung tubig. So, binibili pa namin yung tubig imbes na pangkain na lang, pandagdag sa pagkain, nadadagdagan pa yung budget namin para dun sa tubig. Ang tenant ni Agnes na si Alicia, magtatatlong taon nang may labahan. Dati parang on-off ang supply ng tubig sa kanila kaya bumili siya ng tangke para makaipon ng tubig kung merong daloy. Pero dahil isang linggo nang wala talagang tumutulo sa gripo. Inuwi po namin sa Santa Maria yung mga laundry. Tapos dito po namin siya dinadry. Hassle po, tsaka nakakapagod. Kaso kailangan po namin magbayad ng bills. Kaya ayun, gumagawa na lang kami ng ways para continue pa rin yung operation. Hindi sila nag-iisa. Nitong mga nagdaang araw, kaliwat kanan ng mga reklamo ng ilang mga residente ng San Jose del Monte sa supply ng tubig. Kung hindi walang tubig sa gripo, marumi naman at hindi magamit ang lumalabas. Ang kumpanyang Metro Pacific Water na ang may hawak ng tubig sa bayan simula Hunyo mula sa dating water concessionaire na Prime Water. Paliwanag ng Metro Pacific, marami raw silang problemang dinatnan mula na mag-take over sila sa operasyon. When we came in, the facilities would be a little bit dismal, no, in their condition. So, a lot of the facilities seemed that they weren't properly maintained. We were at a loss. We were confused on where to begin, what first to attack, what we have been doing thus far to address not just the water shortages, but also to address the lack of water that these people have been receiving. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Prime Water ukol dito. Isa pa raw na nakadagdag sa problema ang mababang level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig, maging ang mataas na terrain ng San Jose del Monte. Because of the low water supply, water pressure is also affected, no? Less water, less pressure. Habang inaayos sa mga problema, nagpapatupad na muna ng water rationing ang Metro Pacific Water, gayon din ang pag-divert ng tubig mula sa ibang lugar para matugunan ng supply sa San Jose del Monte. Ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte binuo ang Task Force Tugon na layong aksyonan ng mga problema sa serbisyo ng tubig. Ayon sa LGU, habang inaayos daw ng Metro Pacific ang mga tumatagas na linya at mga tubo, magpapakalat din daw ang LGU ng mga truck para magrasyon ng tubig. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ng resolusyon sa Kamara para ipag-utos sa ilang sangay ng gobyerno na depensahan ang 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Bukod sa dole, inutusan ding umaksyon ng Department of Trade and Industry o DTI at ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Bago yan, naghain din ng TUCP ng petisyon sa Pasig RTC para mapawalang bisa ang Temporary Restraining Order o TRO kontra wage hike at ibasura ang naunang petisyon. From then till now, solid kapuso si Dennis Trillo. Ang kanyang galing at dedikasyon bilang aktor, bitbit niya sa muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Sa mahigit 2 dekada ni Dennis Trillo bilang kapuso, di maikakailang tumatak ang maraming niyang roles. Mula sa kanyang pagganap sa mga telepantasya na mulawin, Mahika at Gagambino, maging ang madamdaming role sa My Husband's Lover, Kain at Tabel, Temptation of Wife, hanggang sa mga makabuluhang proyekto tulad ng Legal Wives, Maria Clara at Ibarra, at Pulang Araw. Sa pelikula naman, di malilimutan din ang kanyang pagganap sa Green Bones,
Talaga namang Dennis never fails to give life to every role he takes on. At ngayon, magpapatuloy ng pagpapakita ng galing ang Kapuso Drama King sa kanyang seryeng Hari ng Tondo kasama si Ruro Madrid. At sa GMA Pictures and GMA Public Affairs MMFF 2026 entry na Amir, na inaasahang aantig sa mga damdamin ng mga viewers. Sa dami ng projects na nagawa mo, ano yung one single learning mo as a person? Siguro, bukod dun sa talent na pinapakita ng bawat isa, importante rin yung yung marunong kang tumangkilik, magpasalamat kahit dun sa mga maliliit na tao na kasama mo. Tila minanifest ni Dennis ang kanyang natatamasang success ngayon. Pero batid niya raw na hindi madali ang magiging daan patungo sa kanyang pangarap. Looking at the life you're living right now, kasi, I mean, you're a father of 3, you're happily married, ang dami-dami mo nang nagawang malalaking projects. Naisip mo ba back then na darating ka sa ganito? Naisip ko rin, pero inisip ko na mas matagal pa bago marating yan. Kasi mahirap pumosisyon sa isang industriya na meron ng mga ibang nakaposisyon, di ba? So, ang hirap makapenetrate, mapunta ka dun sa isang level na talagang gusto mong marating. Ang kanyang galing at pagmamahal sa kanyang craft, kinilala ng pamunuan ng Kapuso Network nang mag-renew ng network contract si Dennis. Kasama ni Dennis sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto Arduabit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, OIC for Entertainment Group at Vice President for Drama Cheryl Ching C, at manager ni Dennis na si Aguila Entertainment CEO Katrina Aguila. Dennis has always been at the forefront of the challenges that face us all as producers, and our success has been greatly influenced by his presence, his friendship, his person, yung pagkatao niya. Dennis is one of the finest actors the Philippines has produced. He has portrayed so much role. Again, Dennis and Katrina, thank you for trusting GMN again. And as stated by our president, at least a decade more to come. A true star is not defined only by trophies or box office movies or high-rating teleseries. It is also defined by the relationships that you've built along the way, your professionalism, your humility, and most of all, your power or your ability to move the audience in every role you take on. Nakakatuwa na alam mo yun, lahat ng paghihirap na yun, lahat ng dedication na yun, nagbunga na hanggang ngayon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hindi naman pala lahat ng nagpaparaya ay nasasaktan. Lalo na mga kapuso, kumpara naman ito sa mga mahal natin sa buhay. Ganyan po ang pinusuang sweet gesture ng isang kuya sa nakababata niyang kapatid. Nangyari yan sa gitna ng palarong The Boat is Sinking sa isang birthday party. Unang nakuha ang batang naka-yellow na si Zach para igrupo sana, pero bandang huli, nagpaubaya siya at ibinigay ang spot sa nakababatang kapatid na si Aki. Kwento ni News Scooper Brian Bobiles. Maski sila'y nagulat sa ginawa ni Kuya Zach. Madalas daw kasing magtalo ang dalawa. Pero dahil sa ipinakita ni Kuya Zach, nakita rin daw nilang concern naman pala ito kay Aki. Kaya hindi lang natuwa ang mga netizen sa sweet gesture ni Kuya Zach. Humanga rin sila sa mga magulang ng magkapatid na bata dahil sa maayos na pagpapalaki sa kanila. Ang sweet naman, no? Buti pa yung mga bata, Oo. no? Marunong magparaya.
At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.